Okay na, naintindihan ko ano. So, ulit po natin para po. Ito na po yung huling verse, ano. Kaya po doon sa sinasabi nating hindi nakaalalahanin ng Diyos ang pagsalangsang ng tao dahil yun sa ginawa nga ng Panginoong sa Kristo, hindi sa ano mang ginawa ng tao. Na siyang larawan o anino yung mga ginawang sakripisyo ng tao sa ilalim ng lumang tipan. Ang katuparan po noon, ang reality po noon, ay yung kamatayan naman o yung sakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Na once and for all lang, isang beses lang, sapat na para tubusin yung mga kasalanan ng mga tao sa ilalim ng kautusan, lang sa panahon natin ngayon na umigiral pa hanggang sa patapos ang sanlibutan, hanggang sa kanyang pagdating. Kaya po sa verse 13, ito na po yung huling verse na ating babasahin. Sabi niya, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapat ang nagiging luma ay at tumatanda ay malapit ng lumipas. So, in a general sense, yung mga, ang sabi ng author dyan, yung nagiging luma at tumatanda ay darating talaga sa paglipas. Malapit ng lumipas. So, yun lamang po. Sana po nakapagbigay po ako ng kahit kaunting aral po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay ng pagkakataon ng makapagiging sa inyo at sa ating Panginoon sa araw na ito. Muli po, isang maligayang bagong taon. Maraming salamat po. Good morning. Sa oras mo ito tayo umako sa pinakasentro ng ating gawain. Tayo po ay umawit sa hymn number 200. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of that great sacrifice on
Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagpupulong ng tinapay at pagbinom ng saro. Ang mabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. At ito po sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos sa makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aming dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo ninyo tinapay na ito, at inuman niyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapuan siya sa atin ang tao at ang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat para sa atin. Tayo po yung pupunta at maraming Diyos Ama na mga pamilya sa lahat ng mga kami po yung gusto magpasalamat sa pagkakataon na binigyan ko sa atin na muli ay aming nalalahanin ang nakakilala ng anak na si Kristo Jesus. Narito Panginoon na tao po yung mga lingkod ang karas ng ubas na sinusundulo sa linggo at ang pinapay ng ligatura na sinusundulo naman sa mga katawan. Dalangin namin Panginoon na mas masalit po ang mga Panginoon ito at ang bawat isa po sa amin natatanggap na may pagkakit po sa amin ng kapatawaran sa mga pagkakasala at din ay nas palaksin ng mapalataya sa iyo Panginoon. Ito po aming sinasamo at dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tawag po tayo para sa pag-ambagan. Sa pagbabasa ng tinatala sa 1 Corinthians 16, verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo dahil inutos ko sa Iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng Santo Linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpan, ayon sa kanyang hinihawa, upang huwag kang gumawa ng mga ambagan sa pagparento. At kunin po natin ating mga binaryo sa page 68. At tuwigin po natin ang muna at ika-apat na stanza lang. When upon thy billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When upon thy billows you are tempest-tossed.